parcel, dumating na! Hello YouTube people, ito na po ang mga lingkod na Satan Craftsman. Yung bagong parcel na po tayo dumating, kaya open na po natin nang makita natin what inside. Yan, makikita nyo po, meron siyang brown box. Yan, isa pong byway product na naman po na meron tayong i-review for unboxing lang po itong ating gagawin nito para guide po sa inyo, para kung maka-order kayo ng ganitong items, alam nyo po kung anong laman ng box. Then buksan na po natin para mabilis ang pangyayari at makita natin nasa loob. Tayo po fans talaga ng byway toys, kaya marami po tayong mga byways na kinokollect na mga toys, lalo na yung mga SS Studio Series Transformer na inspired po. Kumbaga masasabi natin na straight copy po ng ng SS 65 na si Blitzwings. Kung makikita nyo po na napakaganda po ng kanyang nakita yung box nya. Ganyan lang po ang nasa front nyan at nasa gilid, wala sa likod, ganun. Halos yun lang po ang ng ating artwork ng box. Pero yung figure itself ay makikita natin, ito po siya. Ngayon, tanggalin natin itong clamshell nang ma-reveal natin yung talagang beauty ng figure. At may kasama siyang transformation na sequel na tinatawag nila, yung pinaka-manual niya. Ito, napakasimple lang. 10 hanggang 10 lang ni steps. At dito 11 yung pagbalik. Parang pa-reverse at papunta ng kung paano siya ta-transform. Pero ang gagawin po natin ngayon ay puro review lang ng toys. Ngayon, ilalabas na po natin siya. So, makikita natin na napakaganda ng kanyang details. So, i-ano na natin yung kanyang proper orientation ng kanyang mga parts. Yan, nakaganyan lang yan. So, nakikita natin. Then, itong sa wings niya, ginaganon to at ginaganon doon. So, ito po ang niya, ang mismong figure itself. Then, yung kanyang mga accessories para maitanggalin natin. Ito po yung dalawang niya, yung pinaka hands niya na may pantusok. Ginamit niya to kay Bumblebee doon sa from the Bumblebee movie po itong inspired ng Blitzwings na to, na gawa po ng byway straight copy, kaya onas na tinatawag replica. Pero ang kagandahan po ng mga kasi may mga adds-on mga paint pa po sila. Then yung mga accessories ay mas marami. Meron siyang dalawang setup, parang hands siya na yung kanyang ginamit na pantusok dun sa voice box ni Bumblebee. Then meron siyang ito yung blaster niya. Ito yung blaster. Kung makikita niyo yan. Yan ang kanyang blaster na pwede natin pahawak sa kanya. Then yung kanyang dalawang rocket. Yung rocket niya. Natanggal natin. Pagka nasa napakahirap tanggalin talaga yan. Yun. So ito po yung kanyang dalawang rocket, dalawa po ito. So install na po natin sa kanya para mas maganda na po yung kanyang looks. Ito lang po meron siyang pin dun at meron pin dito para mailagay natin sila. Nasakto-sakto po yan. Tingnan mo, medyo masikip kung mo yan. So yan, ilagay na natin. So close up po natin para makita niyo po yung talagang napakaganda po talaga ng kanyang sculpt ng kanyang ulo, makikita natin. At saka kumbaga kung paano po natin nakita yung sa movie mismo, halos maganda po yung pagkagawa nila, na halos talagang na-replica po nila. Kung makikita niyo po yung nandun sa artwork na yun, ay try their best kumbaga para maging kamukha po talaga nung nasa CGI sa movie. Pero alam mo po natin, pagka transformable ang isang bagay, hindi po nila talaga mape-perfect yan. Pero kagandahan lang po, binigyan po tayo ng picture na ganito. So titignan nyo po yung kanyang mga details. Kaya close up po ng ganyan para makita nyo lahat ng kanyang details. Na ito ay nasa chrome plate po yung kanyang fit, pati yung kanyang pinaka gulong. Pero meron rin siyang gulong dito. Ito, kagandahan tong gulong niyang to ay umiikot. Kung makita mo, umiikot siya. Na pagka nasa jet mode siya, ay pwede yung landing gear niya umugulong. Tapos meron siya racket dito
kanyang braso at sa likod niya, ganyan po yung kanyang backpack. Medyo maganda rin naman po ang itsura, pati yung back ng kanyang paa. So, pwede natin i-ganon yung kanyang wings. Ganon natin yung wings niya para mas maganda yung kumbaga medyo silhouette. Kaya lang pagka itatayo po natin siya, di ba nakaganyan yan, pag tatayo natin siya, medyo gaganon natin ng konti. Kasi medyo back heavy na siya pagka in-straight natin, at saka yung ganon talaga yung niya eh. Kung makikita rin natin dito sa nakaganyan talaga yung orientation niya, para yung mismong mukha niya ay kumbaga makita natin pagka ganyan ang orientation niya, nakayuko siya ng ganyan. So at yung kanyang articulation sa ulo, yan, nakakayuko siya ng move na siya ng ganyan sa kabila, yan, hanggang ganyan. Hindi pwedeng mag 360 na, ay pwede rin, pwede siyang i-360 rin. Tapos nakakaano siya ng ganyan, nakakatingin siya sa taas ng ganyang kataas, at nakakayuko siya ng ganyang kayuko. Kaya okay yung articulation ng kanyang head. Pagdating naman sa kanyang braso, yun, ito lang nga, tatama yan. Kaya pwede natin i-usog ng konti ito pagka natin, kumbaga lalagyan natin siya ng movement dito. Kaya naiikot mo rin ng 360 yan, possible rin. Itong niya, parang maliit na wings niya, yung nagagalaw ng ganyan, tapos nagagano rin. Kasi through transformation naman sa jet mode, ganito ang kanyang orientation. So dito sa braso niya, yan, natutwist natin yan, meron dito. Tapos pagdating dito sa parting niya, braso niya, dalawang bin, may rito ng isang bin, tapos meron pa isa rito. Kaya pwede mong iganyan yung kanyang kamay, nang ganyan yung bali ng kanyang braso. Ganyan ang bali ng kanyang braso. Then sa kamay niya, yung kagandaan na natin, natutwist natin ng ganyan, then na-open natin yung kamay ng ganyan. At isa pang dagdag dyan ay pwede natin tanggalin yung kamay, then ipalitan natin itong kamay na ito, set of hands rin niya. Kung titignan mo, parang yun yung kamay niya, tapos yung lumabas na pantusok niya doon sa voice box ni Bumblebee. So possible rin yan na may dalawa silang binigay. Pwedeng dalawang kamay, pwede mo siyang gawin ng ganun. Possible. Then balik natin. After that, madali naman ibalik yung kamay ganun. Lang. Then pagdating sa kanyang waist rotation, ganyan lang. Pero kung i-adjust natin to, iusog natin konti, yan, magkakaroon naman konti movement. Kumbaga nadagdagan ng konti, ganyan lang talaga. Then pagdating sa kanyang arm, ng ganyan, nagtitwist. Sa kanyang hita, yan, hanggang ganyan ang niya, bend niya. Hanggang ganyan lang ang bend niya. Tapos yung kick, hanggang ganyan yung kick niya. Kung magkikick siya ng front kick, back kick, yan ganyan lang. Kasi tatama na rin, nakita nyo, tumatama na. Ganyan lang talaga movement. Parang ganun lang. Tapos ang kanyang bend ng niya, ayan, ganyan. Ganyan lang bend ng niya. Nabebend natin ang niya ng ganyan. Pagdating sa kanyang feet naman, yan, nabebend rin natin ng ganito yan. Kaya kumbaga sa mga posing na pwede natin na incorporate sa kanya, makakaya naman. Kasi nai-adjust natin dito. So, plus ito pa, yan. Naibabali rin natin ng ganyan kasi nasa transformation nung bumapasok ng ganyan yan pag magta-transform siya onto jet mode. Kaya yun yung mga masasabi natin na articulation ng kanyang paa. Tapos itong itong set ng wings na to, nagagalaw ng ganyan yan, naipapasok ng ganyan yan. Through transformation. Kaya kung titingnan niyo, maraming movement na magagawa tong figure na to. At saka hindi, talagang itong flap niya rito ay nagagalaw din ng ganyan. Pwede natin igalaw ng ganyan para makita yung details dito sa kabila at details sa kabila. Nasa sa inyo kung paano orientation pag di-display nyo siya. Pero at least binigyan tayo ng mga movement na ganyan para may choice tayo. So pagdating naman dito sa kanyang blaster, bubuka mo lang itong kamay niyan to, sabay ito may pin dito, tapos meron port dito, pwede natin i-attach ng ganyan. So ganyan na siya.
Yun ang kanyang blaster na napaka elegant yung tingnan, napakaganda na bagay sa kanya. So para makita natin yung kanyang comparison sa kanyang height, kasi kumbaga nasa ano siya, Voyager size. Kumuha tayo ng isang figure na katulad si SS Studio Series 38, si Optimus Prime. Ganyan ang ano niya. Na okay naman ang kanilang scale kasi nga dahil jet nga siya. Supposed to be dapat talaga malaki siya kasi jet siya. Kaya ganyan ang scale nila pagka magkatabi sila ni Optimus Prime. From the Bumblebee movie rin to. Pati ito po from the Bumblebee movie. Ngayon yung si Megatron naman from the Bumblebee movie na SS 109 ay ito. Makikita niyo yung para makita niyo yung scale. Although ito ay concept art sabi nila ng Megatron na hindi natin nakita to sa movie. Kumbaga konti lang na shadowing lang nakita natin sa pero ito yung binigay sa atin ng Studio Series. Na ganyan yung height nila. Na napakaganda tamang-tama. 'Di ba na kung titignan mo ito si Blitzwings nung unang-unang lumabas yan, akala ko siya talaga si Starscream kasi yung kanyang kulay at saka yung looks niya na kamukha ni Starscream. Pero may Starscream na lumitaw doon sa Cybertron na wala, ang pinagkaiba lang ito, wala siyang ganun ito na, yung nasa nasa bibig niya ito parang hos na yan, wala siyang ganyan doon sa pero yung ulo tsaka alam mo naman magkakapareho sila. Jet mode pareho rin. Ito kasi ang jet mode nito ay talagang earth mode na. Yung sa movie na pinakita naman doon ay yung sa Cybertron, may mga Cybertron jet yun. Na hindi ganito ang transformation nun. Iba pag magje-jet mode na sila. Kaya kung titignan natin ang ang looks ng dalawa ay very perfect yung scaling. Diba napakaganda pati yung mga Studio Series na Bumblebee na kung meron kayo nun, pwede nyo ipares. Kaya kumbaga napakaganda sa ating display shelf ng mga toys na yung kanilang mga scale ay hindi po nagkakalayo-layo. Tsaka nai-imagine natin parang habang nagpi-playtime tayo ay nai-imagine natin yung nasa movie pinanonood natin. Na happy tayo na binigyan po tayo ng mga ganyan toys na although mga tinatawag na chaos or replica, pero meron tayo. Kasi kung aanin mo po yung mga talagang original nila medyo pricey. Marami po sa ating mga kababayan na hindi po nila minsan na-afford. So maganda po yung nagkakaroon po ng copy ng ganyan, at least yung talagang toys na gusto natin ay nabibili po natin, nakakaya natin bilhin. Although sa iba rin, kahit na ganitong ng chaos, medyo na rin sa kanila, kumbaga namamahalan na rin sila kasi nga hindi naman lahat ng tao ay gusto mag-spend ng money for toys. Pero tayo pong mga collectors ay kaligayahan na po natin na magkaroon tayo ng ganyan na kopya. Na kahit na puro chaos po yung mga collection ko ay happy po ako kasi sa akin po yun. Kumbaga same naman po sila ng looks ng original, at the same time po ay may mga adds-ons po sila mga accessories. Nasa pag-iingat naman po kasi sa lahat ng bagay, pagka maingat ka po sa bagay, ay talaga magtatagal po yan. Either original man yan o kopya man yan o replica. Ang importante yung nabibigyan po ng kaligayahan ng ating mga pusong bata sa ating mga toys na nakikita na gusto natin magkaroon. Na lang yan kumbaga lilipas din, kumbaga siya nasabi nila. Pero tayo, at least yung panahon na lumabas sila, ay nagkaroon po tayo, yun ang kaligayahan po natin na makikita natin sa ating mga estante na nakadisplay yung mga ganitong toys. So unboxing lang ang gagawin natin. Next na review ay transformation naman, yun na natawag ko transformation sequel. So I hope na-enjoy nyo ang ating unboxing review dito sa Byway TW1037 na napakaganda po, na talagang happy po ako ngayon. Para may makita po isa po sa sa mga Transformer Prime na jet mode rin ay ito, yan, makikita nyo yung scale nila na napakaganda rin ng mga scale.
ito cartoons, ito po yung movie at cartoons na okay ang scaling kahit na i-ano natin sa kanila na mga Voyager size, matangkad lang siya ng konti, pero sabihin natin iba-iba po yung mga design ng mga toys na gusto natin. May mga cartoons, may mga movie bears. So I hope na-enjoy nyo pong nanood sa aking unboxing dito sa Byway TW1037. At kung bago lang kayo sa ating ginagawang video, don't forget to like, share, comment, and subscribe to Ethan Craftsman. Isa lang masasabi ko dito sa ating na-purchase na bagong Transformer collection. It's amazing. Lagi pong tandaan, paalala ng inyong abang lingkod na si Ethan Craftsman. Enjoy, tips, and God bless sa ating mga pusong bata.